Ito na mga kababayan na, ito na nga yung pangatlong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang po ako ng konting pabor. Sana pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na ako YouTube channel, Rondy News TV. At magandang gabi pala sa inyong lahat. Dito tayo ngayon sa labas magandang gabi kung saan man tayo naroroon sa ngayon. Ito na mga kababayan, tuloy na tayo sa ating pag-usapan. Ito na nga yung pangatlong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Paabutin daw hanggang 20 yan. Kahit walang uusad daw dyan sa 20 impeachment na yan. Basta lang, importante sa kanila makapaghain sila at masira daw nila itong si Vice President Sara Duterte sa paningin ng ating mga kababayan. Yan ang akala nila. Kasi nga yung ating mga kababayan naman hindi basta-basta maniniwala sa kanila. Kasi alam naman kung ano ba talaga ang totoong nangyayari ngayon sa ating bansa. Talagang naghirap ang ating bansa ngayon. At bumalik yung ipinagbabawal na gamot sa lansangan mga kababayan. Marami tayong nakakausap na mga tao dito sa aming probinsya na walang ibang sinasabi. Bumabalik na daw yung mga durogista sa kalsada. Yun ang mga kababayan at ito rin yung talagang pinaghahandaan ng Iglesia ni Cristo. Baka sabihin nyo namang fake news yan Andyan yung mga larawan at video na nagmula sa NET 25 kay Jean at saka ni Nilson sa saganang mamamayan. Hindi fake news yan kasi andyan talaga. Susuportahan nila si Pangulong Bongbong Marcos sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang impeachment na mangyayari. Hindi yan kukontra. Wala namang protesta na mangyayari dahil yung Iglesia ni Cristo hindi naman kukontra. Sasang-ayon naman sila. Naghanda sila kasi nga pag natuloy yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, susugod agad yung kanilang puwersa. Napakadami pala mga kababayan ako. Talagang ayon nga kay Nilson mga kababayan, baka magulantang kayo. Baka magpanik kayo pag nakita talaga ninyo ang totoong pwersa ng Iglesia ni Cristo. Kaya shout out sa lahat ng Iglesia ni Cristo at sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim na patuloy na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Duterte tayo, huwag tayong magpatinag na kababayan At sa mga nagkukomento dyan, magkano daw yung binabayad sa akin? Sa awa ng Panginoon, wala kahit piso. Yan ay aking paninindigan na ipaglaban ko yung nasa tama, yung tingin ko na makakabuti sa ating bansa. Yan ang wag na natin itong patagalin Sabay-sabay at kinabi na ako dito. Aalis pa ako mga kababayan wag na natin patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Mahalagang talakayan. Ready na ba kayo, mga kapatid? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Talaga naman, Talaga. Tuloy-tuloy sa paghahanda, Kala nyo ay, kasi kahapon, medyo... Akala nyo, lumalamig kami, Ang dami yung topic na tinilakay, Yun na nga, Ako naman, ang ginawa ko, inaayos ko yung mga paghahanda. Akala ko naghasa ka ng labahan, Hindi naman. Parang may hahalasin lang, Ay, nako. Talaga naman. Ay, bakit po ba natin nasabi yan? Sapagkat ngayon pong araw, sa Kamara de Representante, meron na naman po naghain ng ikatlong kaso ng impeachment laban po sa pangalawang Pangulo. Talaga naman. Hindi po nila kayang mapagbigyan ang kahilingan at ang kagustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos hindi nila maitanggi ang kanilang sarili sa kapakanan ng sambayanang Pilipino at sa kapayapaan ng ating bansa. Pero ito namang mga nag-file ay mga lang ito, Hindi pa ito yung mga congressman mismo. Hindi pa nila iniaakyat yung masungot lang yan. Doon pa lang sa Doon pa lang sa House Secretary General. Doon pa lang yan. Sino ba yung mga nag-file dyan? Yan. Inihain po ng religious groups at mga abogado ang ikatlong impeachment complaint laban po kay Vice President Inday Sara sa opisina po ng House of Representatives Secretary General Reginald Velasco. Kanina pong umaga ito. Ayan po, ipinakikita namin sa telebisyon. Pinangunahan po ito ni Attorney Amando Virgil Ligutan. Siya po ang counsel ng complainants, ang
pagsumite daw po ng naturang complaint, anya, inendorso po ang naturang complaint na Kamsur, Congressman Gabriel Bordado. Si Joaquin Bordado. Si Congressman Bordado, ang ganda ng boss nito pag nagsalita na son. Mga kababayan. At ganun din po ni House Deputy Minority Leader at Aambis OWA Party List Representative Lex Anthony Colada. Sila po ang nag-endorso. Ang pag-endorso daw po ng House member ay kailangan kasi upang may consider na verified ang inihang impeachment complaint. Base po sa kopya ng complaint na ipinresinta sa media, ang naging grounds o basihan para po sa kanilang inihang impeachment complaint laban po sa Vice Presidente ay ang culpable violation of the Constitution, panunuhol, graft and corruption, at betrayal of public trust. Ayan. Naalala mo, minsan, Nelson, nung nakasama natin last week si Kong Dante Marcoleta, baka may plano pang araw ata dyan, napaabutin pa yan ng 20 complaint. Ganun ba? Para ilagay sa isipan ng ating mga kabayan na marami talaga ang mga taong gustong ipa-impeach ang pangalawang Pangulong Inday Sara. Yung problema, kada impeachment, kada taon, isa lang impeachment complaint ang kailangang maisulong. Kaya nga ang gagawin dyan, malamang lalagumin yan kung talagang uusad. Again may tuturing na ba itong proseso na ito, no? Pagka umusad. Kasi ang nagtanong din ako sa ilang kakilate mga abogado. Tinanong ko nga dyan minsan si Abi Espejo ang dating dean ng New Era College of Law. Sabi niya, pwede namang tanggapin yan, Jen. Pero kailan po magsisimula ang day one? Pagka tinanggap. Di ba, pagtanggap, kailan sabi niya, hindi, pagka magsisimula, ayaw ko lang, ipakitama kami, ng ating mga kaibigan, baka may mga abogado na nanonood ngayon. Magsisimula lang kanyan, day one yan, kapag na-endorso na, doon sa Justice Committee. Pagka tinanggap na nung committee, na-i-record na doon. At nasa kanila ng kamay. Kasi akala natin nung nakaraan, pagpasok sa Secretary General, akala natin day one na yun. Hindi pa pala yun. Pero bahagi ito ng proseso. Hindi naman ito gagawin kung hindi ito bahagi ng proseso. So kailangan talagang tanggapin. Sabi nga ng mga mababatas, at saka narinig ko rin ang paliwanag ni Ginoong Reginald Velasco, hindi naman po namin pwedeng hindi tanggapin yan Hindi naman pwedeng tanggihan namin yan kasi may nag-file May nag-file. At saka trabaho naman po talaga namin yan. Pero para yan po ay pausarin o gumalaw. It's another question. Yan ang isasunod na tanong natin dyan. Ang katanungan dyan ay susundin kaya? Andyan na, tatlo na di ba? Yan. Pero susundin kaya ng mga mambabatas ang payo sa kanila ng Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Kasi ngayon lang ako sa mga naunang pumirma yata puro party list group. Nauna makabayan, di ba? Ngayon, si Congressman Bordado ng Kamsur at saka isang party list din, Ambis OWA. Yan. At nag-file, ang nag-endorso. Nagkaroon pa ng signature campaign dyan, ha? Yun na nga, may mga gumapang. Mga gumapang. Kaya lang, mukhang campaign lang, pero walang signature na nakuha. Kasi nakikiramdam din yung mga mababatas. Tinanong daw nila, sino na ba pumirma? Kami na po pumirma. Bukod sa inyo. Meron pa pang... kami pa lang po. Sige, hintay-hintay muna ako. Lipat daw sa isang opisina. Sir, ito na po yun. May pumirma na ba? Meron na po. Sino? Kami po lang po. Yung ibang wala pa po, naghintay pa. Sige, lipat ka muna sa iba, Dok. Para maging malinaw siya. Kung ang presidente ba ng Pilipinas ang tatanungin, yung kapapay lang. Ano bang tingin niya dyan sa mga na-file na yan? Mga grupo ng abogado, tsaka yung impeachment. Pangatlo na Yan. Tingnan nga natin. Mahal na Pangulo, sa tingin nyo, ano ba yung impeachment complaint na yan, yung mga pinapile ngayon? Pang ano ba yan sa buhay natin? Busy yata yung presidente ngayon. Puyat. Buffering.
Ako, sabi ko, Nelson, iparirinig lang natin ulit sa kanila para maalala. Ulit. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ayun, di ba? Ang linaw. Malinaw na malinaw. Ano ang hari? Malinaw. Yung sinabi ng Pangulo. Yan. Di ba? Opo. Ang sabi ng Pangulo, wala ito. Walang kwentang bagay yan. Di ba? Ako, bilang isang mamamayang Pilipino, naniniwala ako dyan sa sinabi ng Pangulo na yan. Totoo. Kasi nakikita niya ang higit na nakararami kumpara sa atin. At ano yung ikakaganda at para sa mas higit na nakararaming Pilipino. Ay, totoo naman. Oo. Kaya nga yung budget, national budget, hindi pa niya pinirmahan eh. Ba? Kasi tinitingnan din niya kung ito ba ay meron nga ba mga aspeto dito na mukhang hindi maganda. Tinitimbang-timbang niya. Tinitimbang. Sa ibang departamento, tinimbang niya, ngunit kulang. Yun nga. Sa ibang departamento naman, tinimbang, ngunit sobra. Labis-labis naman daw. Kaya nga. Kaya kami po ay sumang-ayon dyan sa pananaw na yan ng Pangulo. Kasi kami ay ang gusto namin, mga kababayan. At marahil, hindi kayo tututol sa gusto namin. Ang gusto namin ay mas maging mapayapa ang Pilipinas, di ba? Unahin ng kapayapaan. Mas mapakinabangan ng taong bayan, lalo na ng mga mahihirap, ang mga ginagawa ng mga mamabatas. Ayan. Ang sabi ng Pangulo kanina, para saan yung ginagawa natin? Gaganda ba ang buhay ng kahit isang Pilipino kapag ginawa pa natin yan? Well, baka yun ang pananaw ni Congressman Bordado. At saka itong si Congressman, ano pangalan nun? Congressman Lex Anthony Colado. Ayan. Kaya kung naunawaan nyo yung sinabi ng Pangulo, kasama kayo sa maghahanda na ito ay paboran, di ba? Parang suportahan natin ang Pangulo sa sinabi niya na yan dahil yan ang magbubunga ng mas higit na pagkakaisa. Ayun. Di ba? Si Congressman Bordado ba sa Kamsur itatakbo uli? Kasi hindi ko alam. Kung yun ang pananaw ng Pangulo, sabihin halika, di ba? Ano ba ito? Minority group o majority? Hindi ko masyadong kilala. Hindi ko talaga kasi ang natatandaan ko lang yung pelikula ni Fernando Po Jr. si Bordado. Pero ito kilala ko kasi ito pag nagsalita ito Nelson, talaga mapapalingon ka. Ganun ba? Parang ano ito, parang Mark Munro ang boss nito. Dapat kumanta na lang siya ng And now, the end is near. Siguro, Jeff, maipakita natin. Gano'n na ba karami ang nagpahayag na tama yung sinabi ng Pangulo na yan? Kasama kami sa maghahanda para yan ay una, ipanalangin na manatili ang kapayapaan ng bansa. Okay. Pangalawa ay ipakita sa Pangulo na marami ang naniniwala sa kanyang sinabi na yon. Marami ang sumusuporta sa kanyang opinyon? Oo. Na yan pang-agaw lang na oras at walang kabuluhan sa bawat Pilipino. Eto, Jen, kumuha ko, kaya nawala ako kahapon. Ganon? Pinagtitingnan ko lahat kung alin na yung mga nakapaghahanda na Yeah. Kumpara, ang gusto natin sabi ito, Pangulong Bongbong, ikumpara niyo po yung mga nagsusulong ng impeachment. At saka itong mga tao na ipakikita namin sa inyo na kasang-ayon po ng inyong opinion. Kasang-ayon. Kaya magpakatatag kayo, mahal na Pangulo, dahil marami po ang pabor dyan sa sinabi nyo na yan. Yan. Huwag kayong matitinag dyan sa paninindigan na yan. Sige nga. Pumunta ako ng Rizal dyan, nag-ikot-ikot ako. Ayan tingnan mo, sa Rizal. Yan Kitang-kita Yan Pililya. Pililya? Oo. Kaya kita pa sabi niya, anak, mag-ingat ka doon, ha? Oo. Kung saan ka mang pupunta. Dahan-dahan. Ayan. Ayan, Cardona. Magkakadikit lang yan Santamba ka. Cardona yan. Maliliit na dako pa lang yan, ha? Maya-maya, doon sa mas malalaki pa. Cardona, talaga naman. Cabanatuan, Nueva Ecija. Oo. Cabanatuan. Isang sakay lang yan, mula Rizal Sumakay ako dyan Saan kayo dumaan? Aeroplano. Gataran. Katangraran pala, Katangraran. Katangaran. Yan.
Pati ba na Masbate? Tawid dagat yan, ha? Kawayan yan, Masbate. Kawayan, Masbate. Pinaghalo-halo na eh. Para madaling i-edit. Concepcion. Marikina yan. Marikina yan. Marikina. Apakalaki din dyan sa Concepcion. Ito, Kaunlaran. Sa may gawin ng Kamanaba area yan. Makakasama natin lahat niyan. Wow. Jen, kapag ginawa na natin yung ating pinaghahandaan. Yan, Lawag. Ilocos Norte. Ay, kidala ko isa. Sir, pakidala po ng isang tanggal yung ating bagnet. Galing Lawag, ho. Yan, Las Piñas. Ayan, mas malapit-lapit yan. Las Piñas area. Lahat ng yan ay nakikipagkaisa dyan. Mapulang lupa, Las Piñas din po yan. Balikan natin yung Marikina, maya-maya. Parang, parang Marikina. Parang. Pero totoong sa Marikina yan. Yes po. Saan pa? Sa Bulacan dyan. Ayan, Bulacan. Ito, Pritil, Bulacan. Ganyan kadami po yung sumusuporta sa inyo, Pangulong Bongbong, ha? Sasama yan dyan, ha? Once na sinabi natin, dito po tayo, pupunta lahat dyan. Atimunan, Gumaka. Malalayo sa Quezon lahat yan. Anytime yan. Lumutan, Quezon. Sa Tangos. Dito naman. Sinabi ko na, bawal dyan ang pango eh. Chaong. Sampaguita Village. Sampaguita sa ano yan? Sa New Bilibid. Sa loob ng compound ng New Bilibid Prison. Ba? Oo. Santa Cruz, Laguna. Medyo malayo-layo ito. Nako. Meron pa ba? Ito, Santa Rosa. Nako, napakadami. Tumambay pa sa labas. Gusto talagang ipakitang mahal na Pangulo. Ito po, ganito kami karami. Ready na ho kami, anytime. Tawagan nyo lang kami. Sabi nila. Inihintay lang namin. Pero ganun pa man, habang sila naghihintay. Ito, Santo Cristo. Ayun. Ganyan pa sabi ko sa inyo. Baka akala kasi na lumalamig yung ating paghahanda. Dire-diretso yan. Yan po'y bahagi para ng paghahanda, mga kababayan. At kung meron tayong pangatlong inihain, nakita niyo po again, Pangulong Bongbong, ito po yung mga larawan ng mga kapatid na naghahanda po para suportahan ang inyong naging pahayag na tutol kayo sa impeachment. At ganoon din naman. Walang bungang mabuti. Walang magandang ibubuti sa ating lipunan. At habang sila naman ay nasa kanilang mga dako, yung kapilya, Nelson, abay tuloy-tuloy din po ang kanilang panalangin. Yung atin pong devotional prayer para po sa kapayapaan ng ating bansa, Nelson. Di ba't yan ang maging kapuri-puri na dapat natin gawin? Di ba? Kaysa ang sinusulong natin ang pagkakawatak-watak ng ating bansa. Yun. Bukas meron pa ba? Marami pa tayong makipapakita. Meron pa ako dito naka-save, Nelson, mga 350 plus pa. Sabi ko, pakita na lahat. Dami pa. Ganon? Para... Yung kanina, pinadala ko. Kasi nagtatampo sa akin, Jen. Bakit daw hindi natin pinapakita? Lalo na yung malalaki. Pagka pinakita natin yung malaki, baka may magpanik. Ganun. Yun na nga mga kababayan, kitang-kita ninyo yung mga video na ipinakita ng saganang mamamayan ng Net25, mga kababayan, mula kay Jean at saka Nelson. Kitang-kita ninyo, walang fake news dyan. Dahil naghanda talaga itong Iglesia ni Cristo para suportahan yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Suporta yan, hindi yan protesta. Naghahanda lang sila, naghihintay sila, naka-ready lang sila, naka-standby lang sila. Kung halimbawa, matuloy nga yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, susuportahan nila yung Pangulong Bongbong Marcos para kontrahin niya mga yan. At sangkatirba, ang dami mga kababayan, nakikita nyo naman. Pag pinakita daw yung talagang napakakapal na Iglesia ni Cristo, saludo ako sa mga sa isang religious group na yan, kasi nga talagang may paninindigan ang mga yan. Kung halimbawa ano yung sinasabi ng kanilang pinuno, yan talagang sinusunod nila, hindi katulad nating mga Katoliko. Pasensya na sa mga katulad kong Katoliko. May kanya-kanya kasi tayong mundo. Yun na nga mga kababayan, hanggang dito lang muna, at bago tayo magtatapos, shout out ko lang. Yan na yung mga paghanda. Si Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan. Si Ma'am Joyce ng Japan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Joyce. At shout out na rin sa mayroon ditong mga babasahin kung mga shout out na rin si kay Irisa Balya. Hintay kami ng pasya dito kami Mindanao. Yan
mga taga Mindanao, Iglesia ni Cristo ha. Ito naman yung sinabi ng wala naman pangalan, sinungaling daw ako. At sinungaling may video, sinungaling pa rin. Ano ba kayo? Kukunes siya tao hindi kasi alam ni BBM ang gagawin niya. Nakikipayo sa Romualdez, parang hindi presidente si Tambaluslos ang may power sa gobyerno, hindi ikaw BBM, bumaba ka na. Yan ang sabi ni Kukunes ha. Yan ha, mga kababayan natin na nagpapahayag ng kanilang damdamin. Shoutout na rin kay Tirso Prado ha. Nako, magulo na. Yan ang sabi ni Tirso Prado. Shoutout din rin kay Gerdagon Saga. Ano bang ginawa sa ating mga militar dyan? Yan ang sabi ni kay Gerda Gonzaga. Shoutout na rin kay Jack Ziroy ha. Walang kasalanan, hindi marunong magalit ang tika lang ha, wala. Ang malaking kasalanan, hindi marunong magalit ang mga Boy Scout ngayon. Noon, General, magagalit yan ang mga taxi.